Bakit ka naging student journalist? Sa likod ng bawat pahina ng isang pahayagan, may mga kabataang tahimik pero may malakas na tinig. Hindi man sila madalas napapansin, sila ang mga mata at tenga ng kanilang henerasyon na nagmamasid at nakikinig sa mga nangyayari sa lipunan. Sila ang mga student journalists, mga batang piniling magsalita, hindi sa pamamagitan ng sigaw o ingay, kundi sa pamamagitan ng maingat na panulat, matalim na obserbasyon, at malinaw na boses na umaabot sa maraming mambabasa. Ito ang kwento ng mga kabataang mamamahayag mula sa Caloocan City Business High School at St. Joseph College of Novaliches. Sa Caloocan City Business High School, buhay na buhay ang diwa ng campus journalism. Ang mga mag-aaral ay nagtataglay ng matinding sigasig at dedikasyon sa larangan ng pamamahayag. Ako si Cyril B. Montalban mula sa Grade 12 Almario at manunulat ako sa kategorya ng lathalain sa Mercader. Kayo naman po? Ako naman si Samantha Inusa Info from Grade 12 Yums Almario at ako naman ay ang pagkuha ng larawang pampahayagan sa Mercader. So, next question na po natin. Ano naman po yung nagtulak sa inyo para po sumali sa gantong club or maging isang pong student journalist? Ako kasi nagsimula ako sa maging journal talaga, editorial sa larangan ng Ingles noong junior high school. Ang pinaka nag-motivate sa akin para makapagsulat ay yung passion ko talaga as a teenager before na magsulat. Gusto kong magsulat tungkol sa lipunan natin. Pero mas gusto kong mahubog ngayon sa skills ko yung pagsulat sa larangan ng Filipino dahil naging forte ko rin talaga ang Filipino sa pagsulat noon pa man. Ngayon, ang pinaka naging nag-udyok sa akin para ituloy ito ay yung kagustuhan ko na makapagsulat hindi lang base sa kung ano yung imahinasyon ko, kundi sa kung ano ang tunay na hilalaman ng lipunan natin ngayon. So, ano naman po yung mga hindrances or mga problems na na-face nyo bilang isang student journalist? So, ang pinaka-latest yan, syempre sa kategory ko na photojournalism, unang-una talaga yung paghahanap ng camera. Sa panahon kasi ngayon, hindi na uso ngayon yung mga digital camera like this. Ang mga nauso na kasi ngayon yung mga DSLR na malalaki na talaga yung mga lente. Ngayon, yung mga ganitong camera, nagiging vintage style na siya. Kaya tumataas lalo yung value niya, imbes na mas lalong bumababa. Kasi nga nagiging in demand siya ngayon sa mga Gen Z. Kaya ngayon, ayun yung pinaka-isa sa mga naging problema ko. Kaya rin naging late ako sa training namin here. So, ano naman po yung magiging advice nyo sa ating mga future journalists po? Sa mga nagnanais na maging future journalist, unang-una, alamin nyo kung ano ba yung school publication ng school nyo. Halimbawa kami nung una, hindi talaga namin alam kung anong school publication ng Sisibasias kasi transfer kami ng grade 11. So, inalam namin kung ano yung FB page ba sila, kung meron ba, kung nag-exist ba ang student journalism dito, campus journalism rather. And then, nung nalaman namin yon, nasaktuhan namin na nag-open sila ng application kung saan magpapasa kami ng sample work namin at pa-process nila kung sinong magaling at sinong kaya nilang matrain para mailalaban nila sa mga competition. So, sa mga nagnanais maging journalist, kailangan nyo lang talaga maging matatag at alam nyo sa sarili nyo na gusto nyo igawain na to. Kasi ang pagiging student journalist talaga ay dapat nasa anggulo ka na ikaw ay maghahanap talaga ng katotohanan at ng may papamahagi mo o mailalathala mo ang mga pangyayari o mga kwento na dais nating maisulat sa diyan. Sa kabila ng pagod at hirap, nandun pa rin ang saya. Kasi para sa kanila, ang bawat balitang inilalathala ay hindi lamang isang simpleng artikulo, kundi isang mabuhay na kwento ng tunay na karanasan at pakikibaka ng mga estudyante sa araw-araw. Ito ang nagbibigay kulay at diwa sa kanilang mga pagsisikap bilang mga tagapagbalita at tagapakinig
ng mga boses na madalas hindi naririnig. Princess Dayampina Navarro, grade 12 Hernandez ng CC Village. Mo nababalance po yung yung studies mo at saka yung pagiging journal mo lang. Since lately naman wala masyadong ginagawa sa Merchat, wala naman kaming required na kailangan gawin. Kaya ko naman siya. Pero last year, nung grade 10 ako, nababalance ko yung pagiging journalist ko tsaka yung pagiging estudyante ko is through talaga, management ng mga ginagawa ko. Suportado ka ba ng parents mo sa gusto mong maging journalist? Yes, oo, at some point, supportado nila ako, pero may times na kapag nag-speak up talaga ako, sinasabi nila na kapag ikaw na red tag, ganon. So, parang 50-50 support nila sa akin bilang journalist. I'm part of the Merchant. I am the editor-in-chief. May po yung name, age, saka yung section. My name is Femagret Emperogan and I'm 18 years old and I'm from grade 12 Lumbera, Humanities. Okay, so first question po natin is, how long have you been a journalist? I've been a journalist since 2016. So since I was in grade 3, I have been an active student in journalism. I started out as a news writer. So, paano, bilang student journalist, and of course, student ka din, marami ka ding hinahandle. So, paano mo na-handle yung pagiging student journalist at the same time yung school works? Since I started out fairly young, since, as I said, I started in grade 3, I learned to adapt. At first, I found it hard because I kept on losing sleeps while trying to maintain both my training and my schoolworks. But I learned that it is essential to have proper time management and to have your priorities straight. If competition. Ganun. Okay, so another thing is, syempre bilang student journalist, medyo may natututunan din tayo sa mga nire-write natin. Sa tingin, ano yung pinaka-significant story na na-cover mo na may na-learn ka talagang pinaka-tumatak sa'yo? As a student journalist, one of the things that I learned while I was writing news articles is about the war of Russia and Hamas. I found it very interesting, and it truly made me wonder why people have few humanity. As humans, why can't we be human? Why can't we feel? Why can't we treat other people as if they're also living things? Bilang student journalist, meron bang paano ka na-influence na maging student journalist? Ano yung motivation mo para maging isang journalist? Okay, this is quite funny because I started out being a journalist because I was picked by my teacher. It wasn't really my option. I was just called on because I have writing skills. But even before that, I also had interest in politics, such as our society then. One of my favorite shows as a kid was Kapuso Mo, Jessica Soho, and 24 Oras actually. Like, alam niyo yung ending part doon kung saan nagsha-show sila ng mga inspiring stories, documentaries about people who are endangered, tapos bibigyan sila ng mga relief goods. That's one of the reasons, and that's one of my favorite parts of being a journalist. It's the fact that we can bring light into any situation. Bilang last question is, na-influensyahan ba ng pagiging student journalist mo yung career in the future? Yes, very heavily actually. I've been considering journalism as one of my college courses if ever I graduate from grade 12. But other than that, since journalism talks about humanities, the latest issues, and how we connect with other people, one of my dream job is to be an attorney or a lawyer because I believe that human justice is one of the most essential things needed in the world. However, most people can't get it. That's why I wanted to be
a lawyer and a journalist. That's all po. Thank you very much. Thank you. Sa kabilang dako ng paaralan, sa St. Joseph College of Novaliches, may isa ring grupo ng kabataang patuloy na naglilingkod sa pamamagitan ng kanilang panulat at boses. I'm Mark Anthony P. de la Peña from 11 Gratitude. Okay. How long have you been, what field of journalism? TV broadcasting po, di ba? Yes. How long have you joined TV broadcasting po? Since last year daw po, nung sa CCPHS pa ako, TV broad ako doon, Filipino. At ngayon, Filipino din ako ngayon. Kaya 2 years na ako sa TV broad. What motivated you po to join the TV broadcasting? Actually, wala talaga nag-motivate sa akin kasi ayun talaga yung available slot during that time. Last year, radio broad talagang sasalihan ko. Kaso punuan sila doon. Kaya, feeling ko din ako makakasali ng Jorn. Kaso sabi sa akin ng SPA, meron namang slot sa TV broad. Kaya nag-audition ako doon. At natanggap ako doon. As a TV broadcaster po of St. Joseph, what advice can you give the other students who are considering joining TV broadcasting as well? As a TV broadcaster here at St. Joseph, mapapayo ko lang sa inyo, need nyo ng commitment. At kung handa kayong magdoble kayod talaga sa pagiging, as a whole to pagiging journey, kailangan nyo matyaga kayo at masipag kayo gumawa. At dapat top-notch talaga yung mga ay ini-aim nyo. Ako si Miguel Nang mula sa 11 Gratitude from SJCNI Radio Broadcasting, English. Meron po ba nag-inspire sa'yo para maging journalist or naging motivation mo po para makapasok po dito? Actually, I've wanted to do journalism since grade 9, pero parang hindi ako makapasok kasi priority kasi nila is grade 10 or senior high. So, habang nagma-math debate ako, na-recognize ako ng SPA ng journalism and ni-recommend niya sa akin yung broadcasting. And ever since then, a passion lit inside me to really pursue journalism that time. Sa pagiging journalist po, marami ka po bang mga naging problema or paano po ba naharap yun? Actually, nung nag-start ako sa Radio Broad, wala talaga akong alam. And yung boses ko, though sabi ng SPA namin, it really is fit for broadcasting, may setbacks pa rin ako kasi I have no prior knowledge of broadcasting. And yung boses ko, need pa talagang mahasa. Ngayon, nung nag-training kami in my first DSPC experience, I really had struggles due to the yung criticisms ng mga senior ko sa bosses ko. So, kailangan ko daw talagang hasain. Though I would say that's one of my struggles. Natutunan nila ang bigat ng responsibilidad. Ang bawat maling salita ay pwedeng magdulot ng sakit. Pero ang bawat tamang ulat ay pwedeng magbigay ng pag-asa. Journalism is the gateway to open the voices of the people that has not been given a platform to advocate for what they think is right. Sa pagsulat kasi, hindi mo kailangan ng napakagandang papel, hindi mo kailangan ng napakagandang o mamahalin na panulat. Ang kailangan mo dyan ay yung talino mo sa kung ano yung issue ngayon sa lipunan, kung ano yung alam mong katotohanan, at kung hanggang saan abot makakaya mo makapagsalita o makapaglathala ng nalalaman mo. Gusto kong maging boses para sa bayan. Gusto kong maging isang type ng tao na maglalabas sa katotohanan para sa mga tao na nagugulat na kasi may guba, may